Sana kayong mga nakikinabang sa mga programa ni Pangulong Rodrigo Duterte, pumunta na kayo dito kasi ito na pagkakataon. Ako, nagpapaalam ako sa mga anak ko. Sabi ko, mga estudyante pa kayo, sabi nila gusto lang sumama dito. Pero sabi ko, bawal kayo kasi minor. Obligasyon ng parents, obligasyon ko kayo. So, sabi ko, dyan na lang kayo. Focus muna kayo sa pag-aaral. Kasi naawa na sila ni Madam Sara. Ako, hindi ako kilala ng mga Duterte. Ako, kung sasabihin ko sa inyo, nag-umpisa ako mag-volunteer sa politics simula nung time ni Gloria Macapagal Arroyo, lakas si MD Parte, nag-volunteer na ako at that time. So, during that time, I was a second year college at that time. Tapos, hanggang sa Aquino administration, dilawan ako. Nandyan ang record ko. Legit na dilawan ako kasi volunteer ako ng Liberal Party of the Philippines. Volunteer ako, nanalo lahat ng candidate from national down to local. Kaya ako na-employed sa city government of Dipolog dahil nag-volunteer ako sa city mayor at saka sa partido. Kaya ngayon, hindi ko na talaga matiis. Sobrang sakit na mapapanood ko sa social media, sa Facebook o sa mainstream media na puro lang panggigipit kay Sara Duterte. Hindi ko kilala, uulitin ko sa inyo, hindi ko kilala si Madam Vice President. Hindi nila ako kilala pero sila kilala ko kasi napakaganda. Ito pa guys, ito ang bakit naging idol ko mga Duterte. Sasabihin ko sa inyo, first time in history na experience ko sa Davao City. Nagmamaniho ako ng sasakyan doon. Pumasok ako sa one way. Ngayon, pinara ako ng pulis. Yung pulis na pumara sa akin, pinara ko, in-explain ko sa kanya na may meeting yung boss ko sa Apo View Hotel. Naligaw ako kasi hindi ko kabisado ang area. Ngayon, sabi niya, ginaid ako ng pulis. Pag-guide niya sa akin, nagbigay ako ng pangkape 300. Hindi tinanggap ng pulis kasi bawal sa Davao yung kotong at korupsyon. Doon ako napapabilib kasi sabi ng pulis, hindi niya ipagpalit yung profesyon niya at trabaho niya para sa pira lang. Kasi hindi papayagan ni Mayor Duterte dati, hindi pa siya Pangulo. Hindi papayagan ng ganong makotong sa syudad niya. Kaya doon nagumpisa na idol ko talaga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya lahat ng inendorso ni Rodrigo Roa Duterte, binoto ko yan at ikinampanya ko. Nag-donate pa ako ng sarili kong pera. Nagpa-print ako ng damit during 2016 election. Kahit nasa partido ako ng LP, pero sa presidente at vice-presidente, si Cayetano at Duterte, dinala ko yan, nagpa-print ako ng damit. Kasi naghingi yung mga kaibigan ko. Akala nila malapit ako kay Duterte kasi kinakampanya ko lagi. Nangingi, binibigyan ko ng damit, sarili ko yun. Ganon ako kasi nakikita ko. Second, sa Davao pa rin, nagkaroon ako ng overspeeding. May guns, speed gunner doon. Nabaril ako. Ngayon, na-overspeeding ako. Kinausap ko lang yung enforcer, nag-explain, nagmamadali lang yung boss ko. Pinagbigyan kami na walang ticket at walang kapalit na pera. Kaya ganun ako kabilib sa mga Duterte. Kaya yung iba, sa next na lang, kasi marami na akong gustong sabihin pero mapahaba na. So baka marami pang gusto magsalita. So
hanggang dito na lang at panawagan ko sa lahat ng Pilipino na magkaisa na tayo at suportahan natin at pumunta na kayo dito mismo sa EDSA. Ipakita natin ang suporta natin para hindi man tayo mangangako na tayong lahat maging mayaman pag Duterte ang nakaupo. Pero luluwag at luluwag ang buhay ng mga Pilipino dahil walang korupsyon. Kaya yun lang at maraming salamat. Sana maintindihan nyo kung ano man ang maging violation sa pananalita ko. Ito ay nilabas ko lang yung sa loobin ko kasi hindi ako abogado. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Sir, excuse me. Sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat.